nandyan sa airport. Pagdating sa airport, antigen. Pagka positive, hospital. Pag negative, hotel. Kaya noon, nung COVID, walang mga hotel guys, di ba? Dahil COVID eh. Kaya kami, the Department of Labor, ang bumuhay sa mga hotel. Manila Hotel, Sofitel, Diamond Hotel, Conrad Hotel. Pinuno namin yan ng mga OFW. Pero mo, 5-star hotel, ang Conrad is 6-star hotel. Hindi pa ako nakasubok dyan. Pero yung mga OFW natin dyan sila, puno. Pati Sogo, puno. As far as Batangas to look for hotels kasi puno. Pero mo, 1,020,000 na OFW. Inuwi namin yan. After 7 days, pag negative na sila, uwi naman nila. Kung pupunta sa probinsya, Mindanao, either barko o aeroplano. Kung dito sa Isabela, kagaya ng bahay ko, bus. O ganun, inuwi namin lahat yan. 1,022,000. Ganun kaano ng pag-atsitaso ni Pangulong Duterte. Ang masama ko dun, ang pinakamahirap na parte, yung nag-uwi kami ng patay. Kasi namatay sa COVID. Tapos sasalubungin namin, nakaano kami, yung ataol nila nandyan. Siyempre, takot kami lumapit, pero trabaho namin eh. Pagkakuha dyan, takbo agad sa crematorium. I-cremate. Tapos ilibing. Kasama yung mga pamilya. Yun. Ganun ang inuwi ng Pangulong Duterte. 1,022,000. Yun ang sa kapiyan natin, ang daming revelations. Maraming mga pangyayari na hindi nang lalaman. Hindi alam. And deserve lang natin malaman kasi sa totoo lang, lalo na hindi ka pala pwedeng i-compare yung dati sa ngayon talaga ang comparable. Pero, hindi nyo alam, ang Pangulong Duterte, ang yung dahilan nagkaroon ng batas creating the Department of Migrant. Si Pangulong Duterte, ito mabuti sabihin ko sa inyo kasi meron mga sira dyan, mga sinungaling, inaangkin nila yung OFW Hospital. Mga hiya sila. Pwede mo lang tinatagin niyo yan, sir. Oo, alam mo yung ano, Tibet, yung... At alam mo yung ano, yung hospital na yan, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang gobyerno. Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Hindi ko alam kung bakit, basta sinabi ko. Kasi nagkwentuhan sila ni Senator Villa, nagkwentuhan sila. Ako, nasa labas ako dahil na-late ako sa dinner sa Malacanang. So hindi ako makapasok. Nandun sila nagkwentuhan. Sabi ni Ricky Razon kay Senator Villa, "Ma'am, tapos na yung clinic mo. 40 million na ma'am, kailan mo inaugurate?" Sabi gano'n. Hindi ko natin, papasalamat ako, gano'n ni Villa. Ako naman, wala akong masabi, sabi ko. Mr. Razon, ano naman sa akin? Meron ba akong clinic? Ayun naman sa kanya. Tapos sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Sabi ko, kayong bahala. Ano mo sagot niya? Okay na ba sa'yo 600 million? Sabi ko, siyempre boss, sabi ko, tinanggap ko. Tapos, nung natanggap ko na yan, naghanap na ako kung saan ko ilalagay. Saan ko ilalagay yung hospital na 600 million. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga, inalok niya yung 2 hectares na lupa niya sa tabi ng provincial capital. Meron na. Meron ng bid na, meron ng groundbreaking. Pagdating ng groundbreaking, imbitado ko si former President, former President Gloria Macapagal-Arroyo dahil probinsya niya. Kasama si Governor Pineda dahil kanya yung lupa. Tapos nandun si Didi Domingo, yung chairman ng PACOR. Chairman ng PACOR. Di groundbreaking. Ganun. Yung mga lupa na gano'n.
O sabi ni Gloria Macapagal, o, Chairman Didi, ano naman ang maibigay mo? Nagbigay si Ricky Razon ng 600 million. Si Governor Pineda ng 2 hektarya. Ano naman may bibigay ng Pangkor? Sabi ni Didi, ma'am, okay na ba ang 200 million? Sabi ni Ma'am, masyado ka naman makipid. Sabi niya, 300 million, ma'am, okay na. Yun. Nagkaroon tayo ng OFW Hospital. Nakita niyo ba yun? Nakikita niyo sa Pampanga. Mas maganda pa yan kaysa mga chain group hospital, kaysa mga kitain niyo yan. At yan ang hospital ng mga OFW. Pag OFW ka, libre kasama ang buong pamilya mo. In-inaugurate yan noong June 20, 2022. Term pa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, may mga nag-aangkin sila daw nagpatayo. Si Raulo. Kawawa Hindi ko naman na sila. sasabihin kung sino nagsabi nun, pero God bless her soul. Patay na. Oo, kasi sinabi. Kaya dati na siguro matay. Dami nabi niya na sila ang kumuha. Kaysa magkakalap ko ng June 2022. Ano, not June, May 2022. 2 months bago mag-end ang term ni Pangulong Duterte. Doon, pumunta tayo doon. Nandun si Alpusia. Nakalupugan. Pero, Kapeni, matakit, Seth, mawalang galang, ano, for 900 million, meron ng ospital. Ngayon po yata, hindi milyon ang usapan, bilyon. Hindi ba natin alam kung may tatayo talaga yung proyekto. Nagugulat lang po ako sa candidness ni Secretary Bello to be able to come up with a hospital dedicated for OFWs to that amount, no? Na pwede na pala sa ganyang halaga. Pwede. Pwede. Walang SOP. Ayan o, kita mo, hindi yung pala nakikita pa yung mga ayan o. Ang ganda ng hospital niya. Ano natin? Dapat Baka, Ayan, pakita Sir mo King, dyan. baka pwede i-search, tapos ipakita mo dito. Pwede Yan ang i-search, tapos pakita. hospital. Secretary, for OFWs lang yan o may iba pa? Pati ba yung family members nila? Oo, pamilya. Abong pamilya. Alright. Yung mga hindi OFW, pwede rin kaya lamang bayad. Ang mga libre dyan, yung mga OFW. Ha? Kasama Yung mga ex-OFWs. OFW. Hindi, ex. Dati na. Kasama daw po. Tingnan mo na, no? Hindi natin nalagyan kasi. Kasi baka hindi mo alam, Talagang sama ka Pero doon. OFW ba? Hindi mo pa alam na may pera kayo. Meron kayong OFW fund. 20 billion yan. 20 billion yan. Hindi mo alam. Para saan po yun, Seth, yung OFW fund? Yung pera nila na naiipon, baka meron tayong contribution dyan eh. Opo. And then, yung fund na Hawak yun. ng OWA yan. Opo. And then, pagkatulad niyan, Kailangan ng mga OFW, bibigay sa kanila. Alin? Kaya ng Life mga note. OFW na inuwi namin, opo. nakakuha kami dyan pambayad doon sa aeroplano. Paano yun, sir? Paano yung mga OFW na until now ay hindi pa po nakukuha yung mga ganong Ano? paano po? Tulad ko, OFW ako pero Pumunta ka doon, meron namang ano doon eh, meron namang register doon. Pakita mo lang ID mo na former OFW ka, entitled ka. yung passport, sir, pwede na yung passport. Pwede yung passport mo. That proof na naging OFW ka. You are entitled to a free medical service in the OFW hospital. Second galing, kasi ito mo sila rin ang plano niya. Okay, tama. Kasi ang dami rin naman lapit sa akin eh, mga OFW, paano ba yung sa hospitalization? Baka meron kayong kinalala. Ano, yung mga sa akin po na masyado. Hindi ba, Secretary? Asawa ko, engineer na ako. Wala na rin yun pala, kahit di kayo manghingi, may pondo pala kayo. Baka hindi natin alam. Kasi yung natatanggap lang namin nung ma'am, pag umuwi kami, meron ng 500 pesos dyan sa airport, pagbaba. May 500. Opo. Alin? Pero yung balik manggagawa na umuwi na, wala naman. Pero Hindi nung naman during the na-update. pandemic, no, 10K yan. Yung mga OFWs. Meron dyan sa Panginoon sa pagbaba nyo,
Meron sila binibigyan na financial assistance. Oo. Reintegration program nila yun. Bukod pa po yun. Pero hindi Bukod po. 500 yun. Oh, tingnan mo, may kaptas. 500 yung 500 sa terminal fee yun. Terminal fee lang po yung Secretary, natatanggap namin. 10K yun, 10K. May panag 10K yun ang binit nakuha ko nung OFW Ah, ako. nakakuha ko. Oh, di ba? Oh. Oo, 10K yun. Hindi naman 500. Ang laki ng hinalpas. OFW ko pala. Bilang Eh, wala nga pera, nagsagar na. Mas may pera daw sa vlog. hello. Tanggalin mo ba? Naka-on ba? Sir King. Hello. Ayan. Hello. Wala. Wala. Wala lang. Sigaw na lang. Ito. Ito, total lang. Wala. Sigaw na lang. Ayun na lang. Alam mo, excited kayo, wala pa tayo sa quiz. Kali sila lang. Wala pa sa second eyes eh. Ayan, yan. Kali sila lang po. Kali sila lang po. Secretary, during the pre-pandemic, no, ang binibigay ni Secretary, ni PRRD, no, mayroong $200 pagka hindi ka makauwi sa abroad. Tapos pag nakauwi ka dito, 10K yun. Tapos pag ikaw ay qualified OFW na may anak ka, mayroon 30K yun yung programa ni Senator Bongo. Ako nakatanggap ako 2 beses. Magkano tanggap mo? Ayun. 60K po. Dahil doon sa programa ni Senator Bongo, through BRRD, through your office, Yeah. nakatanggap ako ng 60K. Tama. Tapos, mayroon pa